Maayo tayo ang Ginoo. Amen? Sa tanang panahon, no? You know what? While niabot mi diri kaganina, nagtanaw ko sa mga... Actually, this is the first time. Salamat ko sa Ginoo na nabit na balik si Sir. Asa ka nga po sa Philippine School, Sir? So namit na ko si Sir. Presidente ko sa mga eskwelahan. General, kuan ko gani integrated mo to sa high school ko sa elementary, so familiar din ako ang sir ko kita kauban mi sa labi sa tiguan sa titawag ani. So nalipay ko dako and then napabisita din sa inyo ha. So ako ang part, by the way, salamat po sir, salamat kayo ma'am sa inyong pag-invite sa amoa. Ako ang part is to share sa inyo sa word of God. Nalala ko siguro i-open akong Bible, ginamit akong Bible dito. But, isa lang sa inyo mga bata, familiar sa story ni David. Familiar mo sa story ni David? Because kung hindi mo familiar sa story ni David, siguro ang buhato ni Pastor Marlon din is mag-story ko sa inyo and then ato i-get ang kanigitawag bang mga spiritual thing about sa tinabuhi ni David. David sa Bible, when he was a young kid, natawag siya the little warrior. Grabe kay si David. So, by the way, si David, na siya mga igsuon. Mga igsuon ni David, the book of 1 Samuel chapter 17, ang mga igsuon ni David, mga soldier, mga sundalo yung mga igsuon ba? Then, hindi basta-basta yung mga igsuon, actually, dito sa Bible, mga men of war. Nabot ang time, ang taga-Israel, na gitawag bang gira. Sabi nakakita sa inyo mga gira din sa TV. Tanong mo gira, pag sabi kita sa inyo kay Carlo Dalisay. Una, o di ba kita ang mga gira. So, ako lang i-relate sa inyo kung anong gira pastor nagkuha ang story about in David. Naigira na hitabo sa Israel o sa taga-Palestine. Ang nahitabo, halos mapildi ang mga taga-Israel na ay dili basta-basta na soldier ang taga-Palestine. Mabalumon sa ang ilang soldier sa Palestine. Ang naa sila dito, ang hindi basta-basta mabuntog sa Israel, nasa lagi tawag na giant. Siya na giant? Higante. As in, sabi na kita sa higante din Wala kong kita higante. Pagmagtapad mi ni Kuya, pagmagtapad mi ni Kuya, ako si David, siya ang higante. Kaya putot man si Pastor Marlon. Oh. Pero sa katong higante, giant, may tawag sa Bible, ang pangalan niya si kinsa si Gulayat. Kung dili ka sa si Gulayat, one time gisugo si David siyang papa, yung niyang papa nga David, dali og baon ng imong mangho dito sa kuan ay mga igsuon dito sa battlefield kay siguro gipanggutom to sila. Si David, he is a very what we call obedient na bata sa iyang papa. So niya to si David. Siguro while nag-walk si David paingon dito nakatulog baon sa kaning yang magsuon, sige kanta-kanta siguro si David. Siguro ginakanta ni David, Jesus loves the little children. Siguro while David nag-walk paingon dito sa maong place, he was very confident na naay Ginoo ng uban sa iyaha. And you know what happened paabot niya dito mga bata? Nakita niya dito nga, walay mga taga-Israel na nagkanabit ang nasa front line dito sa battlefield. Pagkalo mo sa mga sundalo sa Israel ang ato, nanago sila sa mga dagkong bato. Ano ka nanago sila sa dagkong bato? Ay nahadlok sila kang Goliath. Sa layo pa kayo madapit, padulong pa lang si David, naduga si David dito na nagsinggit. Yung si Gulayat nga. Asa may gusto matig-away sa ako din. Kadala mo isa ka soldier na matig-away sa pa face to face. Ingon din si Gulayat, pag mapildi ko ninyo, kaming tanan nga mga taga-Pilistihan or mga Filistin mahimo ninyo mga servant or muhawa mi. Pero kung kamo ang mapildi, mahimo mo na akong servant. Si David, muna ko gibisag isa nga ni nagtig-fight kang Gulayat. Giadto ni iyang kuya. Naikalaban dito, nanago mo din siya, David, paghinom din nakay, grabe na kahadlok, ang gibatik, gapong kami din si tinaguay. Usgan tina nga tao. Grabe na ka maayo sa gira. Huwag ka nagtanaw sa iyang espada, grabe ka dako. Huwag tayo kaya na.
Sa pagulong si David, yung sa kuya, paminaw. Ang akong Ginoo, muuban sa kuas pakikaway kang Goliath. To cut the story short, si David, taas-taas mo ng history, bubura to ang time. Ako na lang kung anong pag-ayo. Si David, nag-away kang Goliath. At to si David, ito, katawan ko si David ni Goliath. At si Goliath ng David, ikaw batang gamay matig-away sa kuha? Nga, yung imong gibit-bit pag yun sungkod o kaning istikra o kanang imuhang gidaladala nga sling. Kasi pagtuloy mo sa kuha, iro, kayo mo kumudalan anak. Imo din si Goliath. Karon nga adlaw David, kanang imong lawas, ipakaon ako na sa mga vulture na naglupad-lupad dito sa kalangitan, sa mga fowls. Himuon ko na imong lawas pagkaon sa mga wild animals dito sa wilderness. Pagulumulan hanggang si David. Mas pa na si David ng Goliath ng siya. Ha! Ha! Ikaw nga giant nga pisot. Yes, that's what is uncircumcised. Wa ko mahadlok sa imo ha. Ingon siya nga ang Ginoo nga akong kauban. Ingon siya. Ang Ginoo nga akong kauban mo ay mopildi sa imo ha. Suko kayo si Goliath. Yung si Goliath panteng sa karang kuwan. Ikuha ni Goliath yung sword. Dadagan siya kayo kang David. Si David po ikuha na iyahang stone. Butan niya siyang sling. Grabing dagan ni Goliath. Si David po, didagan mo siya paingon kang Goliath. Dahil gibuyan ni David ang iyang gibuyan niya, gitirang iyang sling paingon kang Goliath. As in, ang stone na ginahinay, hindi man ito hinahinay, usog man ito, pero nagpadulong ang stone sa agtang ni Goliath. Tawal mo siya nitabo? Namatay si Goliath. As in, na-fall sa Goliath at tubangan ni David. To cut the story short, nidaog si David. Kabalo mo nga nidaog si David? Ano man? Tungod kay? Ilabayan niya og bato. Unsa man? Nindot man nga naatay kani gitawag naatay sword o naatay mga pwede magamit sa war. Pero kabalo mo kung ano idaog si David? There we go. Si David na siya kauban niya Ginoo. Mga bata, kasi makuha na ito nga lesson learned at ito. I know nga some of the patient, ang uban din, kasi may pasyente nga naadin ni taas kamot. Taas kamot. Pasyente mo tanan? Kasi may pasyente naadin ni taas kamot. Pasyente, mga pasyente, okay, kanya sila. I know that you are facing your Goliath. Nag-face mo sa inyong Goliath. Okay? Dili naman ang Goliath, actually ang Goliath, dili naman katong literal na dako nga tao. We have a lot of giants nga atong gina-face. Nagkinahanglan taog, kabalo mo sa kinahanglan karon, ang imong kinahanglan courage. Kaisog. To have that courage, kinahanglan na kay Ginoo sa imong kinabuhi. You need the help of God. That's why we are here. And I praise the Lord din ako bisita ko din niya because nana ko idugang sa akong mga prayer list. Nana ko iludhan pangayuan sa Ginoo at dapat. Pwede ganit mangayo ko sa inyong mga name. Para nga, kung mamata si Pastor Marlon kada kadlawon, muluhod sa Ginoo, ma-mention ako ng buong pangalan. I believe with all of my heart nga ang pinaka-the best na weapon nga naa sa tuwa is na prayer. Nindot kayo na itambal. Nindot kayo ng mga doktor. Doctors are a blessing. Blessing kayo mga doktor. Medicine, blessing kayo na. You know what? If God will not use them, wala, it is in vain. What we need, ang kinahanglan nato is ang tabang sa Ginoo. To those warrior. Pakasa ko ganyan na little warriors. Saan ito nabasa na ganyan itong mga little warriors? Here we go. The house of little warriors. Actually, lahim na akong i-prepare nga i-share. But when I read about that, kung nga okay, ako i-share din may tungkol sa mga little warriors. Kung mag-isgot na og warrior, itanong mo mga warriors, wala. Ang warrior, dili lang na sila galingkod-lingkod, niya ni daog.
kinahanglan sila magpakita silang tanang kaisog, tanang kusog, ano man, because they are facing a battle. You know what? Di naman sa mga bata sa matag-usa nga naadinhi, no, sa mga ginikanan nga nag-aktibahan sila mga pasyente. I know na kung kay battle nga giatubang. Ang pasyente nga naadin ay battle nga giatubang. Na atay nagkalain-lain nga gulayat nga giatubang sa kung kinabuhi. But you know what? Ang sa pinaka-the best, David have the best weapon sa iyang life. Ang sabi weapon ni David na siya Ginoo, ang iyang pagtuo sa iyang Ginoo. O before ko mag-end, you know what? Dako kaayo kahimuan ang pagtuo nato sa Ginoo. Each one of us, ato pa lang conscience daan na natay ilang nga Ginoo. Lahi tong natay pagtuo, lahi ko tong gitawag natay relasyon. For example, nagtuo ko nga kani si Kuya Buutan. Ang iyang kabuutan, dili na ko ma-experiensyahan kung wala may relasyon. Para sa nagtuo mo nga si Kuya Buutan, pero kay nakabaton siya relasyon sa inyo mo na nga makatabang kani sila, mga buutan ni sila, nagtuo mo. Pero tungod kay nakabaton mo relasyon sila, itabang sila. Buot pasabot ba? Inyo ang ma-experience ang kaayo sa usa ka maayo nga tao o sa usaban ang klase kung naamoy relasyon. For example, nakabalota nga si President Marcos makatabang. Pero kay wala man tayo sa kong relasyon siya, wali kay makaabot sa tuwang iyang tabang. Pero kung close ay ka ni President Marcos, ay isa na ni mo na ka-text, matik, 1 billion. Dili ghost project. Ano ba? Maabot na. Dahil ko na kayo. You know what? Daghang tao nagtuo sa Ginoo. Daghang tao nakaila sa Ginoo. Pero I will encourage sa matag-usa na makabatong pagrelasyon sa Ginoo. In what way? No? Tuuhan nato kung sa gibuhat ni Jesus Christ sa 2,000 years ago dito sa bundok sa Calvary. Yung sa Bible, but God commended His love toward us. Grabe kayo ka, dako ang gugma sa Ginoo sa matag-usa ka nato. Ay nga niyo, kung wala pa ka gigugma sa Ginoo, wala kasi mong gilingkuran karon. Kung dili maayo ang Ginoo, wala ka dira sa imong gilingkuran karon. Kaning panahon nga napakay kinabuhi, ipakita ni nga maayo kayo ang Ginoo. No? So we face a lot of gulayat sa life. Pero ang weapon nato para nga mabuntog na ang gulayat isa kong pagtuo sa Ginoo. So mga little warriors and also sa mga warriors nga natin, I want to encourage you. Bulasig ko sa inyo. No? Nindot man nga natin matawagan mama o papa. Nindot nga natin maduulan na doktor. Nindot na yung maduulan nato diri nga mga ate o kuya. Pero ayaw kalimot. Ang pinakaduol sa imo nga naaram na siya nila. Ang Ginoo. Ingon sa Bible. You know what? Isa sa pinaka-favorite na ko nga verse sa Bible. Ingon ang Ginoo sa book of Jeremiah. Ingon siya, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things that thou knowest not. Kabalo mo kung anong daghang tao nga wala naka-experience sa dako nga milagro sa Ginoo. Kaya igo naman sila nagtuo o nakabalo nga na Ginoo pero wala sila matawag din pag-ayo sa Ginoo. In order for us to experience the miracle from God, we need to call Him. Ano man, kaya na siya promise kung tubag siya. Amen? Amen? So, I will encourage mga little warriors na natin. Kadat na yung pagtuo sa Ginoo, pinagis pag-ampo. Pangayuan nyo sa Ginoo. You know what? Bisan pag-unsa ka banggiitan na tambal ang ihatag sa mga doktor, if God will not use it, it's nothing. What we need is the best miracle. What miracle is came from God. And we will experience that miracle if we will cultivate our relationship sa Ginoo. By what? By put our trust sa gibuhat ni Jesus Christ 2,000 years ago sa bundok sa Calvary. Jesus Christ was died, buried, and rose again from the dead para na ikaw makadawat sa kaluwasan. Ang pinaka-main ani is kanang gitawag salvation sa tuang soul. God want us. Gusto sa Ginoo nga i-save kaniya. That's why si Jesus Christ niyan, He sayuta 2,000 years ago.
Dawatas yang imong Diyos kung nuluwas imong kinabuhi. Amen? So that's the short message this morning. Little warriors, you have the best weapon. Prayer. And through prayer, God can perform miracle. Amen? Kadapan yung pagtuo sa Ginoo. Ayun sa Biblia, for with God, nothing shall be impossible. Let us bow our head, let's close our eyes, and let's pray. Our most precious Lord and heavenly loving Father, O God, Ginoo, salamat mapod kayo, O Lord, iningatak na kung sa diin, nakashare mi Ginoo sa mabuk na panahon, simuhang pulong ni ining mga kabataan. Amahan, nakita ni mo, O Diyos, ang sitwasyon sa mga pasyente na naatin hinadaki. Sa mga ginikanan ng mga sakripisyos pakatiman, ug sa mga katawhan imigamit, Ginoo Lord, salamat kaayo sa mga taong adunay kasing-kasing na nakita nila Ginoo ang panginahanglanon ni ining mga pasyente, and they move with compassion. Nag-pray ko nga kanimo Ginoo, amahan please. Ining atak na sa mga pasyente nga nagkinahanglan og kaayuhan sila mga sakit. Nag-pray ko nga kanimo Ginoo, pinagi sa pangalan ni Jesus. Lord, please, kung imo ning kabubuton sa kinabuhi sa mga pasyente nga naa dinhi, ayuhan sila sa mga sakit Ginoo. Kagayon ko sila Ginoo, hingpit kaayuhan. Please, you may continue to use Ginoo sa mga medicine. That through this Ginoo, makita nila kung unsa ka Ginoo ang magapanglihok silang kinabuhi. I-bless Ginoo ang matag usa. Padayon ka mag-bless ni ini Ginoo ang dili madapit. Ug mag-provide silang ipanginahanglan. Mag-bless Ginoo ang matag usa karon sa among pagpadayon. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Ako ibalik kana kanimo ang tanan dungog ug himaya. In Jesus name I pray. Amen o amen. Maayong buntag sa tanan na may balik ang time kay Ma'am.